Alam mo kung bakit may mga lalaking hindi naman sobrang gwapo, hindi mayaman, at hindi sikat, pero kapag pumasok sila sa isang lugar, parang may kakaibang bigat ang presensya nila. Hindi sila maingay, hindi sila nag-flex, hindi sila nagmamadaling mapansin. Pero kahit wala silang ginagawa, may mga babaeng kusang napapatingin, kusang nagiging curious, kusang napapaisip. Samantalang may iba, baka kasama ka doon, na kahit anong effort ang gawin, todo pa cute, todo pa gwapuhan, todo pa impress, todo bigay ng oras at atensyon. Pero sa huli, parang wala pa ring nangyayari. Mas masakit pa, minsan ikaw pa ang naiiwan sa scene, ikaw pa ang nag-iisip, ikaw pa ang nagtatanong sa sarili mo ng paulit-ulit, ano bang mali sa akin? Kulang ba ako? Hindi ba ako sapat? Makinig ka ng mabuti. Hindi ka kulang, hindi ka sira, hindi ka late, pero mali ang pinanggagalingan ng diskarte mo dahil ang tunay na atraksyon ay hindi binubuo sa paghabol. Hindi ito napipilit ng effort, hindi ito nabibili ng pagiging laging available. Ang tunay na atraksyon, nararamdaman, nasa presensya mo, nasa kilos mo, nasa paraan ng pagdadala mo sa sarili mo kahit wala kang sinasabi. At kung hindi mo ito naiintindihan, malamang ikaw yung lalaking todo bigay, todo adjust, todo compromise, pero parang kulang pa rin. Parang ikaw pa rin ang kailangang magpatunay. At dito nagkakamali ang karamihan dahil ang lalaking tunay na kaakit-akit ay hindi humihingi ng atensyon. Siya ang hinihingan at kung gusto mong maintindihan kung bakit sila ang hinahabol at hindi sila ang naghahabol, simula pa lang ito. Hindi lang ito tungkol sa babae. Ito ay tungkol sa kung sino ka kapag wala kang pinapatunayan. Una, mag-invest sa sarili mo hindi para sa iba, kundi para sa'yo. Bago mo siya maakit, ayusin mo muna ang sarili mo. Ito ang katotohanang ayaw tanggapin ng maraming lalaki. Hindi ka pwedeng umasa na may mamahalin ka kung ikaw mismo hindi mo pinapahalagahan ang sarili mo. Hindi pwedeng naghihintay ka ng validation mula sa iba habang ikaw mismo hindi kumbinsido sa halaga mo. Ang lalaking kaakit-akit ay hindi nagsisimula sa babae. Nagsisimula siya sa sarili. Unahin natin ang pisikal. Hindi dahil ito ang pinaka-importante, kundi dahil ito ang pinakaunang nakikita. Hindi mo kailangang maging model, hindi mo kailangang magkaroon ng artistahing mukha, hindi mo kailangang maging sobrang macho or sobrang kinis, pero kailangan mong maging maayos, malinis, maaliwalas, may respeto sa katawan mo. Ang lalaking marunong mag-alaga ng sarili, sa katawan, sa pananamit, sa galaw, ay naglalabas ng isang tahimik na mensahe. May kontrol ako sa buhay ko. At ang kontrol ay isa sa pinakamalakas na anyo ng atraksyon. Pabango pa lang, may sinasabi na. Ayos ng damit, may kwento na. Tindig pa lang, may presensya na. Hindi ito yabang, ito ay disiplina. At ang disiplina, ramdam kahit hindi sinasabi. Pero huwag kang magkamali. Kahit gaano ka pa kaayos sa panlabas, kung bagsak ang loob mo, walang saysay ang lahat. Kaya mas mahalaga ang confidence. At linawin natin ito. Ang kumpiyansa ay hindi pagmamayabang, hindi ito pag-flex ng achievements, hindi ito pag-post ng kung ano-ano para mapansin. Ang kumpiyansa ay paniniwala sa sarili kahit walang pumupuri. Yung kaya mong umupo sa isang sulok ng hindi kinakabahan. Yung kaya mong pumasok sa isang kwarto ng hindi nag-a-adjust para lang magustuhan. Yung kaya mong manahimik at alam mong sapat ka. Ang lalaking may kumpiyansa ay hindi naghahabol ng validation. Hindi siya naghihintay ng approval. Hindi siya umaasa na may magpapatunay ng halaga niya. Alam niya. At kapag alam mo kung sino ka, nagbabago ang aura mo. Ayusin mo rin ang mindset mo. Hindi ka nandito para magpaawa. Hindi ka nandito para magpatunay. Hindi ka nandito para maghabol. Ikaw ang reward. Kapag pumasok sa isip mo, yan, kahit hindi ka magsalita, may bigat ang presensya mo. At kapag may babaeng dumating sa buhay mo, hindi siya ang magbibigay ng halaga sa'yo. Dadagdag lang siya sa meron ka na. Pangalawa, magpakita ng pagiging misteryoso. Huwag ibigay ang buong kwento agad. Isa sa pinakamalakas na puwersa ng atraksyon ay hindi itsura. Hindi rin pera. Curiosity. At ang curiosity ay nabubuo sa mystery. Kapag ibinuhos mo agad ang buong kwento ng buhay mo sa isang upuan lang, ano pa ang aabangan? Ang taong madaling basahin, madaling pagsawaan. Kaya huwag mong gawing diary ang unang usapan. Huwag mong ilatag lahat ng trauma, plano, problema, at pangarap mo agad. Hindi dahil may tinatago kang masama, kundi dahil may respeto ka sa sarili mong kwento. Hayaan mong siya ang magtanong. Hayaan mong siya ang maging curious. Kapag tinanong ka kung anong ginagawa mo sa buhay, huwag kang mag-lecture. Huwag kang magpaliwanag ng sobra. Sagutin mo ng simple, pero may bitin. May mga inaasikaso lang ako ngayon. May mga bagay akong binubuo, tapos manahimik ka. Natural susunod ang tanong, anong mga bagay? At doon mo mararamdaman, ikaw na ang may kontrol sa usapan. Hindi ka nagmamayabang, hindi ka nag-i-impress, hindi ka nagpapaliwanag para magustuhan. May kumpiyansa kang hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo. Ang mystery ay hindi pagiging suplado. Hindi ito pagiging malamig. Hindi ito pagiging paimportante, ito ay tamang timing ng pagbabahagi. Kaunting bukas, kaunting tago, kaunting katahimikan.
At kapag naramdaman ng babae na hindi mo siya minamadali, may kakaibang epekto yon. Mapapaisip siya, mapapatanong siya sa sarili niya, magiging curious siya, dahil ang utak ng tao ay likas na naghahanap ng sagot sa mga bagay na hindi agad binibigay. Kapag ikaw ang palaisipan niya, kahit hindi ka present, iniisip ka. At ang lalaking iniisip kahit wala, hindi madaling kalimutan. Pangatlo, manatiling chill at kalmado. Dito madalas bumibigay ang karamihan. Kapag may nagustuhan silang babae, biglang nagbabago ang galaw, biglang nagmamadali, biglang nagiging sabik, biglang todo effort, at kahit hindi mo sabihin, ramdam yon. At ang problema, sa mata ng babae, nagmumukha itong desperasyon, at walang mas nakaka-turn off kaysa sa desperasyon. Kapag gusto mo ang isang babae, hindi ibig sabihin, ibubuhos mo agad ang emosyon mo, hindi ibig sabihin, ibibigay mo agad ang oras mo, hindi ibig sabihin, ipaparamdam mo agad na siya na ang mundo mo. Panatilihin mong kalmado ang kilos mo, relax ang tono, hindi nagmamadali. Kapag may sinabi siyang nakakatawa, ngumiti ka, pero huwag OA. Kapag nagkukwento siya, makinig ka, pero huwag kang sabik na sabik sumagot. Hayaan mong dumaloy ang usapan ng natural. Ang lalaking may halaga ay may sariling mundo, may sariling buhay, may sariling direksyon. Hindi siya umiikot sa iisang tao. At kapag naramdaman ng babae na hindi mo minamadali ang sitwasyon, may kakaibang tanong na lilitaw sa isip niya. Bakit parang hindi siya katulad ng iba? Bakit parang hindi siya atat? Bakit parang may sarili siyang mundo? At doon nagsisimula ang tunay na atraksyon. Hindi dahil sa sinabi mo, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa kung paano ka nananatiling buo kahit interesado ka. Ang pagiging chill ay hindi pagiging walang pakialam. Ito ay pagiging sigurado sa sarili mo. At kapag dala mo ang ganitong energy, hindi mo kailangang pilitin ang koneksyon. Darating ito. Kung umabot ka dito, ibig sabihin isang bagay ang malinaw. Hindi ka na naghahanap ng teknik, naghahanap ka ng pagbabago. Dahil ang totoo, hindi sapat ang kaalaman kung hindi nagbabago ang loob. Hindi sapat ang tips kung hindi nag-iiba ang presensya. Napag-usapan natin kung paano ka magsisimula sa sarili mo. Kung paano ka magiging buo kahit wala pang dumarating. Kung paano ka magiging interesting nang hindi nagmamakaawa. Ngayon lalalim pa tayo. Dito na pumapasok ang mga bahagi na kadalasang hindi itinuturo. Dahil hindi ito madaling ipaliwanag pero ramdam kapag totoo. Pang-apat, magbigay ng tamang atensyon. Hindi sobra, hindi kulang. Isa ito sa pinakamadalas ikasira ng attraction. Sobrang bigay, sobrang available, sobrang nandyan. At akala ng karamihan, ito ang tamang paraan para ipakita ang interes. Pero sa realidad, ito mismo ang unti-unting pumapatay ng excitement. Kapag ibinuhos mo lahat ng oras mo sa isang babae, ano pang hahanapin niya? Kapag alam niyang palagi kang nandyan, nasaan ang challenge? Kapag ramdam niyang siya na ang sentro ng mundo mo, nasaan ang mystery? Ang sikreto ay balanse. Ipakita mong interesado ka, oo. Pero huwag mong iparamdam na ikaw ay nawawala kapag wala siya. Kapag magkasama kayo, maging present. Makinig, iparamdam mong genuine ang atensyon mo. Pero kapag tapos na ang oras na yon, huwag mong gawing routine na palagi kang available. Huwag mong gawing obligasyon ang presensya mo. Hayaan mong maramdaman niya na pinipili mo siyang bigyan ng oras. Hindi dahil wala kang ibang ginagawa, kundi dahil may sarili kang buhay. At dito, nagbabago ang dynamics. Imbis na ikaw ang laging naghihintay, siya na ang maghahanap. Nasaan siya? Anong ginagawa niya? Bakit parang hindi siya nagmamadali? At kapag pumasok na sa isip niya ang mga tanong na, yan, ibig sabihin, may naitanim ka na. Ang lalaking may sariling mundo ay mas kaakit-akit kaysa sa lalaking laging nakaabang. Dahil ipinapakita nito na may direksyon ka, at ang direksyon ay isa sa pinakamatinding anyo ng atraksyon. Panglima, gumamit ng confident body language. Minsan, hindi mo kailangang magsalita para mapansin. Hindi mo kailangang magpaliwanag para makaramdam sila. Dahil ang katawan mo pa lang, nagsasabi na kung sino ka. Ang kumpiyansa ay hindi lang naririnig, nakikita at nararamdaman. Unahin natin ang eye contact. Kapag nakikipag-usap ka, huwag kang iwas ng tingin. Pero huwag mo ring titigan na parang interrogation. Ang tamang eye contact ay kalmado, relax, may presensya. Ipinapakita nito na hindi ka kinakabahan, na hindi ka nagtatago, na komportable ka sa sarili mo. Sunod, ang tindig. Ang lalaking may kumpiyansa ay hindi nakayuko, hindi parang kinakain ng paligid, hindi parang humihingi ng espasyo. Tuwid ang likod, relax ang balikat, kontrolado ang galaw. Hindi ito acting, ito ay resulta ng paniniwala sa sarili. At panghuli, ang galaw. Huwag kang masyadong mabilis kumilos. Huwag kang parang laging nagmamadali. Ang taong kalmado sa kilos ay nagpapakita ng authority at control. Kapag nagsasalita ka, gumamit ng natural na galaw ng kamay, hindi sobra, hindi kulang. Kapag nakaupo ka, huwag kang masikip o parang kinakabahan. Ang tunay na kumpiyansa ay tahimik. Hindi ito sumisigaw, hindi ito nagpapapansin. At kapag dala mo ito, kahit hindi ka magsalita ng marami, mapapansin ka. Pang-anim, huwag matakot sa rejection. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil dito nahahati ang lalaki sa dalawa, ang natitinag at ang nananatiling buo. Makinig ka.
Hindi lahat ng babae ay para sa'yo. At hindi lahat ng pagkakataon ay aayon sa'yo. At okay lang yon. Ang problema ng karamihan, ginagawa nilang personal ang rejection. Parang sinasabing kulang sila. Parang sinasabing hindi sila sapat. Pero ang lalaking may tunay na kumpiyansa, iba ang tingin. Kapag hindi kanya gusto, tatanggapin mo. Kapag hindi nag-work, magmo-move on ka. Hindi ka magmamakaawa, hindi ka maghahabol, hindi ka magtatampo. At alam mo kung bakit sobrang attractive yan. Dahil ipinapakita nito na hindi ka umaasa sa validation ng iba para maramdaman ang halaga mo. Ang lalaking takot ma-reject ay nagiging awkward, nagiging pilit, nagiging defensive. Pero ang lalaking relaxed kahit sa pagtanggi ay nagpapakita ng emotional strength. At yan ang isa sa pinakahinahangaan ng mga babae. Kapag hindi naging ayon sa'yo ang sitwasyon, simple lang, ngitian mo, magpasalamat, magpatuloy. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Hindi mo kailangang pilitin ang hindi natural. Dahil ang lalaking may value, hindi natatakot mawalan ng tao. Dahil alam niyang hindi siya nauubos. Sa dulo ng lahat ng ito, gusto kong malinaw ang isang bagay. Ang tunay na attraction ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa uso. Hindi ito tungkol sa pag-arte. Ito ay tungkol sa pagiging buo. Kapag marunong kang mag-invest sa sarili mo, kapag marunong kang magdala ng mystery, kapag kaya mong manatiling kalmado, kapag alam mo kung kailan magbigay at kailan umatras, kapag dala mo ang kumpiyansa sa kilos mo, at kapag hindi ka takot sa rejection, nagiging effortless ang dating mo. Hindi mo kailangang pilitin ang attraction. Darating ito. At tandaan mo, hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng atensyon ng isang babae. Ito ay tungkol sa pagiging isang lalaking may halaga para sa sarili mo at para sa mundo mo. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo sa baba kung alin ang pinakatumama sa'yo. Subscribe, like at i-share mo ito sa lalaking alam mong kailangan makarinig ng ganito. Salamat sa panonood. At tandaan mo kapatid, hindi ka nandito para maghabol dahil ikaw ang pinipili.